Ilan sa tatalakayin sa ASEAN Leaders Summit ang tungkol sa Middle East energy crisis and disaster resiliency. Habang binuksan na rin kahapon ng International Media Center para sa mga magko-cover ng aktibidad. May report si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ito ang International Media Center kung saan magsasama-sama ang mga local at international na mga journalists at correspondents para mag-cover sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kumpleto ito sa kagamitan gaya ng workstations, extension wires, internet connection at maging broadcasting equipment kung saan maaaring makakuha ng live feed ang mga news agencies. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na humarap sa media kasama ang Director General ng National Organizing Committee ni si Helen De La Vega. Malaki ang magiging kontribusyon at tungkuling gagampanan ng mga journalists at correspondents sa pagkukover ng mga aktibidad sa ASEAN Leaders Summit. Kaya naman minabuti na rin ng pamahalaan na bigyan ng akmang venue ang mga magkukover upang maihatid ang mga tamang impormasyon ng mabilis. Maraming tayong mga bisita from the international media, from the NCR, at of course kayo dito sa Cebu and the Visayas. I think more than 500 journalists ang magko-cover ng event, no, based on the accreditation numbers namin, no. So medyo marami-rami. But we had to make sure that everybody will have comfortable workstations here at yung the logistics para na kailangan nyo na para pag binato nyo yung mga story nyo are here, no. So we're confident that the facilities here, the international media centers, will provide for all of your needs. Ayon naman sa ASEAN 2026 National Organizing Committee, bagamat may mga pagpupulong ng mga opisyal at delegado na isinagawa sa pamamagitan ng online, may ilang mga paksa na kailangan ng face-to-face na dialogo, gaya na lang ng issues sa tensyon sa Middle East at ng energy crisis. Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face-to-face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with a bare-bones and business-like 48 ASEAN Summit focused on the pressing issues that needed to be addressed and without the need for much frills or fanfare. Alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, tiniyak naman ng National Organizing Committee na mananatiling praktikal at hindi ingrande ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. That the use of government resources remains prudent and practical. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adopting and enforcing appropriate energy conservation measures. Ikinatuwa naman ng Cebu Provincial Government ang pagdaraos ng ASEAN sa lalawigan. Inaasahang mapag-uusapan din ang disaster resiliency sa mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders. Ay dako kay nagtabang na to, no, especially that we just faced a disaster last year. So, however, we already lifted our state of emergency, although we're still in a state of urgency. So, this would really help out in our disaster operations, in coming years. Habang patuloy ang paghahanda ng lahat para sa pagdating ng mga leaders, delegado at mga ministers, ay maya't maya naman ang isinasagawang security simulations ng mga law enforcement personnel upang matiyak na magiging mapayapa at matiwasay ang makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit dito sa lalawigan ng Cebu. Mula sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.